Viral ngayon sa social media ang kahindik-hindik na krimen tungkol sa sinapit ng isang lalaki na nagbakasyon lamang sa Bali, Indonesia pero kalaunan siya ay pinaslang. Napag-alaman pa nga na ang lalaking biktima ay anak umano ng isang Ukrainian mafia boss. Ang bakasyonistang lalaki na pinaslang ay pinaniniwalaan pa na ang kanyang ulo ay natagpuan sa tapat ng isang ilog. Pero sino nga ba ang anak ng makapangyarihang boss na ito at ano ang totoong sinapit ng biktima? Tunghayan nga natin ang krimen na ito kung saan iisipin parang sa pelikula lamang nangyayari. Sino nga ba ang anak ng mafia boss na biktima? At ano ang kanyang totoong sinapit? Ito ba ay isang paghihiganti o isang mistaken identity? Ang lalaking biktima ay kinilalang si Igor Komonarov, 28 years old o tawagin na lang nating Mark. Si Mark ay nagmula sa Dnipro, Ukraine. Normal naman ang buhay ni Mark habang siya ay lumalaki. Subalit kalaunan nag-iba na ang lahat nang nalaman nga ni Mark na ang kanyang ama ay hindi pala simpleng tao. Ayon sa mga reports, ang tatay ni Mark ay kinilalang si Oleksandr Predovsky na mas kilala bilang Narik. Pero sa ibang mga balita sinasabi na ang tatay ni Mark ay si Sergey Komonarov na mas kilala bilang Kumar. Pero pareho lamang silang may iligal na negosyo. Ang alam nga ni Mark, maraming negosyo ang kanyang ama kaya lagi itong busy at napapalibutan nga ng mga bodyguard. Pero habang tumatagal, mas namumulat na nga si Mark sa kung ano ba talaga ang katotohanan sa mga negosyo ng kanyang amang si Narik. Bagamat si Narik ay kilala bilang negosyante at philanthropist, mas madalas siyang tawagin ng media na leader ng isa sa pinaka-organized group crime sa kanilang bansa. Noon pa man si Narik ay nalilink na sa underworld ng Dnipro na minsan ay tinatawag din na mafia boss o crime kingpin. Pero iniba ng lalaki ang kanyang imahe ng taong 2010 at pinagmukha niya nga ang kanyang sarili bilang isang simpleng negosyante lamang. Ngunit taong 2019 nang nakakuha nga si Narik ng national attention nang siya ay lumabas kasama ng dating presidente ng Ukraine na si Petro Poroshenko. Nang mga panahon na ito, pinirmahan ng dating presidente ang Tomos, ang decree na nagbibigay ng kalayaan sa Orthodox Church of Ukraine. Taong 2022 naman nang muling naging maingay ang pangalan ng ama ni Igor. Ang mayor kasi ng Dnipro ay pinahayag sa publiko na si Narik ay leader ng organized crime group na sangkot sa fraudulent call center company. Ayon din sa mga balita, si Narik ay iniimbestigahan ng Germany dahil sa money laundering. Subalit, may mga legal namang negosyo si Narik tulad nga ng gasolina, metallurgy at kryptoncy. Pero ang pinaniniwalaan ng mga illegal niyang negosyo ay sugal at mga scam hub. Pinaniniwalaan din ni Narik ay umalis na sa Ukraine taong 2022 nang nagsimula nga ang Russian invasion sa Ukraine. At ang mafia boss nga umano ay tumira sa Austria at Slovakia. May sabi-sabi na lumayo talaga si Narik sa kanyang mga anak para sila ay hindi punteriyahin ng kanyang mga kalaban sa negosyo. Kaya naman nang binata na si Narik, napakadalang lamang niyang kasama ang kanyang ama at maging ang kanyang ina. Sa kabila nito, pinaniniwalaan na parehong landas nga ang tinahak din ni Mark sa kung ano ang ginagawang iligal ng kanyang ama. Ayon nga sa mga reports, si Mark ay nagtayo din ng sarili niyang negosyo sa tulong ng pera ng kanyang amang si Narik. Pero bukod sa legal na negosyo, kay Mark pinasa ng kanyang tatay ang pamamahala sa mga kumpanya ng scam call center. Sa operasyon nga ng scam call center, tinatarget nito ang mga taga-Russia at nagpapanggap na bank security official. Nang sa gayon ay magtiwala nga ang biktima sa kanyang kausap at magpasa ng pera sa inaakala nilang safe accounts. Sa isang report naman sinasabi na may papel din si Mark sa International Organized Crime Group na sangkot sa digital fraud at money laundering sa buong Europa at Southeast Asia. At dahil nga sa kanyang pagkatao at mga tila iligal na negosyo, natural lamang na mas sikreto sa kanyang personal na buhay si Mark at wala siyang social media account. Ngunit taong 2025, nang nakilala ni Mark ang babae na nagpatibok ng kanyang puso. Siya ay kinilala lamang si Yeva Mishlova, 25 years old. Si Yeva ay isang Ukrainian social media influencer
na may higit 200,000 na followers sa Instagram. Makikita nga sa Instagram ni Yeva ang kanyang marangyang buhay kung saan lagi siyang nagta-travel. Kumakain sa mga restaurant at nagsha-shopping ng iba't ibang mamahaling brand. Sa mga post nga ni Yeva, kapag kasama si Mark, madalang nitong ipakita ang mukha ng lalaki pero ang magkasintahan ay mahilig mamasyal sa iba't ibang lugar. Sa tuwing ipinopost ni Yeva si Mark, braso at katawan lamang ng lalaki ang makikita sa mga larawan. Pero sa kabila nito, may iilang post naman ang influencer na kita ang mukha ni Mark. At dahil sa hilig nga ng dalawang mag-travel, nagdesisyon ang magkasintahan na magpunta sa Bali, Indonesia para magbakasyon. Ang Bali ay kilalang tourist destination sa Indonesia. Ang isla kasi ay napapalibutan ng asul na beach, kamangamanghang gubat at abot kayang luxury lifestyle. Nagpapaganda pa sa ganda ng Bali ay ang kaakit-akit na tanawin, mga bulkan at mga templo. Kaya naman hindi kataka-taka na ito ang napiling destinasyon na puntahan ni Mark at Yeva. Kung pagbabasihan ng Instagram account ni Yeva, unang linggo pa lamang ng February 2026, posibleng nasa Indonesia na sila ni Mark. Ay naman sa mga balita, bukod kay Yeva at Mark, meron silang kasamang isang kaibigan na kinilala lamang bilang Alexander. Pinaniniwala na si Alexander ay anak din umano ng isang mafia boss at may hawak din na mga iligal na negosyo. Habang sila ay masaya nagbabakasyon, nararamdaman o tila nakakatunog na sina Yeva at Mark na merong sumusunod sa kanila kaya ilang beses silang nagpalipat-lipat ng accommodation. Ang magkasintahan nga kasama ni Alexander ay kumakain sa iba't ibang restaurant at nagsiswimming sa mga iba't ibang beach. Binisita din na magkasintahan ng Ilgen Volcano sa East Java. Sila ay nagtungo din sa Nusa Penida, isang kamanghamanghang isla sa Bali. At February 14, 2026 naman, nang nagpost nga si Yeva ng larawan nila ni Mark na may sweet caption na I love you every day. Subalit hindi inakala ni Yeva na yun na pala ang huling beses na makakasama niya si Mark. February 15, 2026 ng gabi, nang lumabas nga si Mark at Alexander ng kanilang villa. Ang magkaibigan ay sumakay sa kani-kanilang mga motor na kanilang nirentahan. Kasama din ang magkaibigan ng isang Russian tourist guide. Ayon sa mga reports, habang binabaybay ni Mark at Alexander ang Jimbran, bigla na lamang silang sinalubong ng grupo ng mga kalalakihan sakay ng isang kotse. Ang mga lalaki nga ay galing sa isang kotse, bumaba at kinidnap sina Mark at Alexander. Pinaniniwalaan na ang magkaibigan ay pinaghiwalay pa ng mga kidnapper. Samantala si Mark naman ay dinala sa isang villa sa Tabanan area na malayo sa mga tourist spot. Si Alexander ay pinayagan ng mga kidnapper na tumawag sa kanyang pamilya para manghingi ng ransom money. Agad din namang pinakawalan si Alexander ng mga lalaking kumidnap sa kanya matapos mag-fund transfer ng pera ang kanyang pamilya. Pero sa ibang mga reports, sinasabi naman na hindi daw na-kidnap si Alexander dahil nasaksak niya ang isa sa mga kidnapper at natakasan niya ang mga ito. Pagkatapos makatakas ni Alexander, agad niyang inalerto ang Bali Police tungkol sa pagkidnap kay Mark. Matapos may report sa mga pulis ang nangyari, sinimulan na nila ang high-profile investigation nang nalaman nila na si Mark ay anak pala ng isang Ukrainian mafia boss. Dito na nga nag-viral ang sinapit ng anak ng crime kingpin sa bansang Indonesia na sikat nga para sa mga turista. Agad din namang nakarating sa girlfriend ni Mark na si Yeva ang nangyari sa kanyang kasintahan. Subalit, ang pinagtataka ng mga netizen, bakit nagpatuloy pa din sa pagpupost sa Instagram si Yeva kahit na kinidnap na si Mark. At kahit nga sa mga oras na ito ay nawawala din ang kanyang kasintahan. February 19, 5 araw simula ng kidnapin si Mark, isang video ang nag-viral sa social media. Sa maselang video na hindi na natin pwedeng ipakita, makikita nga ang kaawa-awang itsura ni Mark. Sa video, sinasabi nga ni Mark na hawak siya ng mga kidnapper at kailangang magbayad ng pamilya ni Mark ng 592 million pesos bilang ransom money para pakawalan siya ng mga lalaking kumidnap sa kanya. Sa sumunod na video, nakikiusap na nga siya sa kanyang buhay at sinabi sa kanyang mga magulang na magbayad na ng ransom.
Sinabi pa ng lalaki na ang hinihingi ng mga kidnapper na 592 million pesos ay ninakaw umano ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng negosyo nila na pang-i-scam. Sa sumunod nga na video ni Mark, sinabi niya na napakarami na nga niyang pinsalang tinamo mula sa mga kidnapper. Git nga ng biktima, unti-unti siyang sinasaktan ng mga kidnapper at wala na nga siyang binti ng mga oras na ito. Kung pagmamasdan nga ang kanyang mga video, tila hindi na nga siya makilala at may mga pasana ang kanyang muka. Mapapansin nga na tila ang kanyang mata ay may mga dugo. Sa isa pang video, nagmamakawa na nga si Mark sa kanyang mami at daddy na ibalik na ang 592 million pesos na in-scam nila umano sa mga kidnapper. Dagdag pa ni Mark, masama na talaga ang kanyang kondisyon at baka hindi na siya tatagal pa. Nakwento pa ng biktima sa video na hawak nga siya ng isang makapangyarihan na organisasyon at hindi siya mahahanap ni numan. Nagsumamo nga si Mark sa kanyang nanay at tatay na kung anuman ang matira sa kanya, iuwi sana ito ng kanyang mga magulang. Lalo na at pinaniniwala na ng mga oras na ito ay wala ng isang binti si Mark habang kausap niya ang kanyang mga magulang sa video. Sinabi pa ni Mark na oras na magbayad na ng ransom ang kanyang mga magulang, agad siyang ibabalik ng mga kidnapper sa lugar kung saan siya tinangay ng mga ito. Nagpaalala din si Mark na wala dapat makialam sa magiging transaksyon ng kanyang kidnapping. Git pa ng biktima sa kanyang mga magulang, huwag nang kumontak sa mga gangster o pulis dahil wala daw itong maitutulong sa kanyang pagpapalaya. Matapos nga ang huling video, hindi na muling nakita pa ni numan si Mark. Kaya naman mas pinaigting pa ng mga pulis ang investigasyon at nag-focus nga sila kung totoo ba ang mga video ni Mark o hindi. At February 26, 2026, nang nagulat na lamang ang mga residente malapit sa Was River Estuary na natagpuan nila ang isang bahagi ng labi ng isang tao. Dali-dali naman silang tumawag ng mga pulis para i-report ang kanilang nakita. At dahil nga sa nadiskobring labi, inalughog ng mga pulis ang katabi nitong ilog at baybayin. Sa Gumik Beach natagpuan ang 2 pang parte ng labi. Habang nagkalat naman sa Ketawal Beach ang iba pang mga labi. Nang araw din na ito, nakita nga ng mga residente ang itaas na bahagi ng tao na palutang-lutang sa Was River. Ang mga nakalap nga na labi ay agad na dinala sa laboratorio para ito ay suriin. Mabilis nga na kumalat sa social media na ang mga labi umano ay pagmamay-ari ng kinidnap na si Mark. At March 6, 2026, nang kinumpirma nga sa balita na si Mark ang nakitang hiwa-hiwalay na labing natagpuan sa dagat ng Indonesia. Napaiyak na nga lamang sa isang video si Eva at sinabing labi siyang nalulungkot nang nalaman ang sinapit ng kanyang kasintahan. Sinabi pa ng influencer na magpapahinga muna siya sa pag-upload ng videos habang siya ay nagluluksa dahil masakit sa kanya ang pagkawala ni Mark. Mas pinaigting pa nga ng Indonesian police ang kanilang investigasyon. At napag-alaman nga sa investigasyon na 6 na person of interest ang tinitingnan ng mga pulis na sospek sa pagkidnap at pagpatay kay Mark. Ang mga sospek ay tinukoy lamang bilang codename na RM, BK, AS, VN, SM at DH. Ang 6 na mga sospek ay nagmula nga sa Eastern European countries at lahat sila ay nakatakas na mula sa Bali. Ang Indonesian police nga ay nagpasa na ng application para sa red notice sa Interpol tungkol sa 6 na mga sospek. Sa iba pang mga balita, isang Nigerian na lalaki ang inaresto hinggil sa pagkidnap at pagpatay kay Mark. Ang lalaki umano na ito ang nagrenta sa Toyota Avanza na ginamit ng 6 na mga sospek. Git nga ng mga Nigerian, hindi niya alam ang tungkol sa pagkidnap at pagpatay sa anak ng crime kingpin. Nagawa ding imbestigahan ng mga pulis ang villa na pinaniniwalang pinangyarihan ng krimen. Nagpunta nga sila doon at may mga bakas ng dugo at DNA ng biktima na si Mark. Ang ganito ngang krimen ay hindi na bago sa Bali, Indonesia dahil nang nakarang taon lamang, 2 turista ang kinidnap at pinakawalan matapos magbayad ng Krypton C sa mga kidnapper. Ayon sa spokesperson ng Indian Police, wala naman daw foreign gang sa Bali. Ang ginagawa umano ng mga taong may masamang balak ay magpapanggap na turista habang minamanmanan ang target nilang kapwa nila turista. Ayon pa sa mga pulis, sinasamantala kasi umano ng masasamang tao
ang madaling proseso ng pagpasok sa kanilang isla at sila nga ay hahalo sa mga turista para hindi sila paghinalaan. Kwento nga ng mga pulis, matapos ang pandemya, para nga mabuhay muli ang tourism sa Bali, naging sobrang luwag umano ng gobyerno ng Indonesia sa pagpapapasok ng mga turista. Git nga ng mga pulis, bubuksan nila ang pinto para sa mga turista, kaya naman hindi lamang mabubuting tao ang mga nakakapasok kundi may mga masasama ding turista. Ayon sa mga pulis, kung sa Europe ay chinecheck pa ang bank account ng turista at napakahigpit ng proseso, kabaliktaran daw ito sa Bali. Napakadali lamang daw kasing maglabas-pasok sa isla. Nakwento din ng spokesperson na taong 2023, ang governor ng Bali ay nag-propose nga ng batas sa national government para i-revoke na ang visa on arrival ng mga turistang manggagaling mula sa Russia at Ukraine. Palagi kasi umanong nagkakaroon ng problema mula sa mga taga-Russia at taga-Ukraine, lalo na sila ay madalas magpasok pa ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Pero ang nakakalungkot, ang proposal para gawin itong batas ay hindi pinirmahan ng national government. Viral at trending nga sa social media ang sinapit ng anak ng mafia boss at crime kingpin na si Mark. Hindi naman maiwasan ng mga netizen na sisihin ang influencer na girlfriend ni Mark na si Eva. Ngit nga ng mga netizen, nalaman umano ng mga kidnapper kung saan talaga nandoon si Mark na siya ay kidnapin dahil ipinost ni Eva ang kanilang eksaktong lokasyon. Kung titingnan kasi ang mga post ni Eva, ilan sa mga ito ay nakalagay na ang pangalan ng lugar na binibisita nila ni Mark. May mga nagsabi din na baka sinadya ni Eva ang pagpo-post ng larawan ni Mark para mahanap o masundan sila ng mga kidnapper. Ay nga sa ibang mga netizen, ibinenta umano talaga ni Eva ang impormasyon na kasama niya si Mark sa mga kalaban ng tatay nito para makaganti kay Narik kapalit ng pera. Git pa nila, bakit nila hindi tumigil sa pagpo-post ang influencer kahit na alam niyang kinidnap na si Mark. May nagsabi pa nga na naniniwala silang nakatanggap ng malaking halaga ng pera si Eva matapos nitong ipagkanulo si Mark. Sa kabilang banda, sinisisi naman ng mga netizen ang nanay at tatay ni Mark para sa karumal-dumal na sinapit ni Mark. Ayon sa kanila, si Mark umano ay nagbayad sa mga kasalanan at iligal na gawain ni Narik. May nagalit din at sinabing bakit hindi binayaran ni Narik ang ransom at mas pinili pa nilang mamatay ang kanilang anak. May naniniwala din na mga kidnapper ay kalaban sa iligal na negosyo ng tatay ni Mark. May nagsabi din na posibleng kalaban din ito sa negosyo ni Mark. Isang netizen naman ang nag-comment na posible kaya daw hindi na nagbayad ng ransom ang pamilya ni Mark dahil nakita nila sa video ang kalunos-lunos na kondisyon ng biktima matapos itong saktan na paulit-ulit ng mga kidnapper. Naniniwala sila na posibleng kahit na magbayad pa sila ng ransom, hindi na bubuhayin pa na mga kidnapper si Mark. Wala namang lumabas sa balita kung may pahayag ba si Narik sa sinapit ng kanyang anak o miski ang nanay ni Mark. Isang netizen naman na nagsabi na wala daw kinalaman ang Bali sa kahindik-hindik na nangyaring krimen. Git niya, mangyayari pa din daw ang ganitong krimen kahit sa ang beach paradise pa sa kahit anong bansa. Nagkataon lamang umano na si Mark ay nasa maling lugar at nasa maling oras ng oras na iyon. Kung ikaw ang tatanungin, posible kayang pinagplanuhan ang pagkidnap kay Mark o may mga kasabwat siya gaya nga ng sinasabi ng ilan na nakipagtulungan umano ang girlfriend ni Mark para makidnap ang lalaki. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!